So ito na nga, lumabas na yung problema. Okay, so ngayon, office work muna tayo. Kasama ko si Karen. Karen, anong task mo? Ngayon ma'am, nagsasagot ng inquiries at nag-e-edit po ng ating content. Habang ako naman, nagpe-prepare nung deed of sale ng ating client. Ayan, deed of sale. For sale by owner transaction po ito. May schedule na po kasi kami ng signing, kaya nire-ready ko na lahat ng documents para smooth yung aming transaction. So, ibig sabihin ng for sale by owner, ang kausap namin is individual na seller. Actually, masanay kami kapag ka-developer yung transaction namin or yung mga nagbebenta kami ng subdivision. Kapag kasi developer, mas madali, fix ang details, standard yung computation, at company yung kausap namin. Kaya mas madali for us. Kapag ganito yung transaction, medyo challenging siya for us. Minsan talagang inaayawan ko, lalo na kapag magulo kausap yung seller, maraming taong kausap, iba-iba ng instruction, and magulo yung documents. Mas mabilis yung kita dito, mas malaki, but talagang namimili kami ng transaction kapag ganitong for sale by owner. Pag medyo magulo, ayaw namin tanggapin. Kasi mas pinipili namin yung peace of mind, yung hindi kami masyadong may stress. Kasi pag na-stress ako, damay yung mga kasama ko sa bahay. Yung mga bata, din yung husband ko. And I limit transaction na hindi ako na-stress because life is too short. Kaya mas piliin natin talaga yung peace of mind. Ito naman, maayos naman pausap yung property owner. But as the broker na magmamarket ng property, hindi lang sapat na maayos yung usap. Kailangan talaga may proper documentation. Ayan, tulad dito. So, ito yung mga hiningi kong documents doon sa property owner. So, ito yung copy ng title. Namingi rin kami ng valid ID to confirm yung kanilang identity kung sila nga yung nandito sa title. Tax declaration, tax receipt, vicinity map, lot plan. So, ilan lang yun sa mga hinihingi namin. Depende pa din doon sa case ng lot na pinagbebenta. So, sa case nito, ito yung mga hiningi namin sa kanya. And for our protection, we make sure na meron din kami authority to sell. Ayan. So, nandyan yung details ng property owner, details ng property, and yung company namin, Present Land, represented by me, the broker and owner of Present Land. Tapos, ano yung term, magkano yung property, ano yung mga payment options, sino yung magbabayad ng mga expenses, like yung mga notarial, transfer title, at kung ano-ano pang mga applicable, possible charges doon sa transaction. So, nakalagay po yan lahat dito. Para hindi na rin nag-iiba-iba yung detalye na sasabihin namin kapag minamarket namin yung property. Ang nangyari dito sa transaction namin, parang coincidence. Kasi yung property owner, nag-PM siya sa akin. And then, nung okay naman, pinuntahan namin yung property, nag-sign na kami, tinignan ko yung mga documents. Biglang may nag-PM sa akin na naghahanap ng property katulad ng criteria nung inaalok sa amin na ipabenta. Inoffer ko dun sa buyer tapos nagustuhan niya kaagad. So parang ako pa yung may ayaw na mag-proceed kaagad kasi sabi ko wait lang, hindi ko pa nagagawa yung part ko dun sa due diligence, which is i-validate kung tama yung details na binigay sa akin nung property owner. So ito yung ginawa ko to validate yung mga documents presented by the property owner. Kumuha ko ng certified true copy ng title sa Registry of Deeds. Sinama ko na din yung certified true copy ng tax declaration and certificate of no improvement doon sa lot. Chinek ko na din sa assessor kung mayroon siyang balance sa realty taxes or yung amilyar. So ito na nga, pag-check ko, tugma naman yung pangalan ng property owner doon sa mga nakuha kong certified true copy. So ito na nga, lumabas na yung problema. May nakita ako sa last page nitong certified true copy ng title na Memorandum of Encumbrances. Kaya pala kapag tinatanong ko kung nasaan yung original copy ng title, hindi nila maipakita. Yun pala, wala silang hawak na original copy dahil nakasangla yung property. Kinausap ko si seller at ayun, ready to settle na daw sila. Inamin naman nila na nakasangla yung property, but kakaunti na daw kasi yung balanse at nakaschedule na rin na bayaran nila. Kinuha ko sa kanya yung statement of account to validate yung mga sinabi niya sa akin detalye. Tama naman, tugma naman. Konti na lang talaga yung balanse nila and ilang araw lang after namin mag-uusap, tinettle na rin nila yung full amount ng balanse nila. Sinabi ko kay buyer yung nangyari at okay naman sa kanya, kaya ayun, matutuloy na yung ating transaction. On this transaction, ito yung mga bagay na natutunan ko na gusto ko din i-share sa inyo. So for seller, sana palagi kayong maging transparent. Lalo na kung ito ay naka-mortgage, may problema, any encumbrances, ang property. Kasi lalabas at lalabas din yan. At pwedeng ma-delay o masira ang transaction kung meron agad kayong hindi ma-disclose. And for broker, tayo,
never skip the due diligence. Kahit gusto natin agad makuha yung professional fees, kailangan pa rin natin ng due diligence at ma-validate lahat ng information about doon sa property. Hindi lang ito about closing the deal but protecting everyone involved in the transaction. As a buyer, don't rush. Kahit gustong-gusto mo yung property, make sure na maayos lahat ng documents. Mas okay na sigurado kaysa magsisi ka sa huli. Sa real estate transaction, hindi lang ito padamihan ng deals. Mas importante na tama at maayos ang bawat transaction. Tutuloy ko na ulit yung paggawa ko ng deed of sale. Bye!